So ito mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na paano mo hindi susuportahan ang administrasyon na ito. Ano po, kung patuloy mga boss Chepamo sir, na itong administrasyon na 'to ay talagang ina-upgrade, pinapaganda at inaayos yung pagseserbisyo sa taong bayan. Eto po balita diyan mga kababayan, mismo 'no, January 16, 2026 ho mga boss Chepamo sir, baka hindi lang nakarating sa inyo, OFW Hospital. Oh, yung mga kababayan natin na naninirahan po, sa ibang bansa 'no, mga boss Chepamo sir. Ito yung sinasabi natin na hindi tayo pinababayaan, hindi kayo pinababayaan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano po yung balita diyan? Sabi dito, DOH upgrades OFW Hospital to Level 2, expand service. No, hindi lang ho hinahayaan na, okay na yan, nandiyan na yan, hanggang diyan na lang yan, no? At least hindi naman sila nagrereklamo eh, no? Yung mga OFW kung ano lang yung nakukuha nila. Bagkus po, eh talagang pinaiigting at pinagaganda yung serbisyo. Ano po 'tong balita na 'to mga bossing? Sabi dito, the Department of Health, DOH, has upgraded the OFW hospital in the city of San Fernando, Pampanga. This development is expected to increase the hospital bed, no, capacity and expand health service for migrant workers and their family ho, no? So yung tipo bang kapagka ikaw may karamdaman ka, isa sa pamilya mo may karamdaman ka, hindi ka nag-iisip, "Naku, baka pangit yung ospital na 'yan, baka hindi maasikaso, baka punuan." Ini-expand po nila, pinapadami para lahat po, 'no, lahat po, eh, maaano nila, maki-cater po nila at lahat po ay mas pagseserbisyohan at mapaglilingkod. Lalong-lalo na po ang Pilipinas. Ang makabagong bayani po ay ang mga, kababayan natin na OFW po. 'Di ba? Tuloy ko ha, the DOH Health Facility and Service, Regulatory Bureau issued the OFW, hospital a level 2 license to operate. This will allow the facility to increase its authorized bed capacity to 72 from under 50, no? Its previous level 1 classification and to uh, operate one type 2 ambulance, no? The hospital can now provide comprehensive and specialized medical service including an intensive care unit. O, tingnan niyo may ICU pa, 'di ho ba? Mga kababayan, may ICU pa. Eh, magkano ang isang pasok sa ICU, ha? Kung di ako nagkakamali, yung tatay ko ho nung panahon ng, nasa bingit ng kanyang buhay, ICU 150,000 kung di ako nagkakamali per day. Eto malamang 'yan sa alamang, eh, kung hindi man libre, pero malaking kuwento ang makukuha ho. Na, ICU, Intensive Care Unit, Neonatal Intensive, Care, Operating and Delivery Rooms, Pharmacy Service, Radiology, Computed Tomography, Scan, Heart Station, and Lung Station. Lahat ho nandiyan na mga kababayan. Kaya ano pa, ang hihintayin mo? Hindi, 'wag naman magkasakit 'to. Pero ito po ay indikasyon mga boss Chipamo sir, na ang gobyerno, pamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang DOH ay hindi lang po ang inaatupag ay, puro pugpo na lang ng flood control na lang, ganyan. Hindi po. Yung mga ibang sangay na pangangailangan po ng ating mga kababayan ay pinagtutuunan din po nila ng pansin upang sa gano'n ay sabay-sabay, 'di ba? Kaya paano mo ngayon sasabihin na ang, ratings ni Pangulong Bongbong Marcos ay bumababa? Paano mo ngayon sasabihin na -3 si Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyerno niya kung ganito po ang nakikita natin na mga balita, mga bossing. Kaya ako sabi ko sa inyo, yang mga ganyang mga, survey-survey na yan, dehins ko na lang ho pinapansin mga kababayan. Bahala sila, mamatay sila, sa kakapalabas nila ng survey na hindi totoo. 'No, basta ang importante po o ang mahalaga alam ng mamamayang Pilipino na ang ating pangulo ay totoong nagtatrabaho, na ang DOH kasama ang DOH ayan po at ang mga kapwa natin OFW 'no, mga kapwa natin Pilipinong naninirahan po sa ibang bansa, eh, hindi po iniiwanan o hindi po pinapabayaan ni
Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan.